medyo matagal yung paghihintay and then naiipon yung mga tao. Next, kapag matagal yung paghihintay dito sa may stasyon na to, yung next station, halos wala nang masasakyan, siksikan na agad. From experience in other stations, when people start to come in, especially on very busy times, yun na-feel mo talaga yung siksikan na talaga si MRT. At saka yun na-feel mo talaga yung rush hour talaga. Ito ang karanasan ng mga regular na commuter ng MRT3 na halos araw-araw sumasakay rito para makarating sa kanilang mga trabaho. Madalas nilang problema ang sobrang siksikan, lalo na kapag rush hour. Pero mas pinipili nilang sumakay dito kaysa sa EDSA Carousel dahil mas mabilis ang biyahe rito. Ayon sa MRT3 management, plano nang dagdagan ang capacity ng tren sa Hunyo ngayong taon. Ang dating 3-car train sets na tumatakbo sa rail system, planong gawing 4-car train sets. Kapag nangyari ito, mahigit sa 1,500 na pasahero na ang maaaring sumakay sa isang buong train set mula sa kasalukuyang nasa halos 1,200. Ayon kay MRT3 General Manager Engineer Oscar Bongon, hinihintay lang nilang matapos ang rehabilitasyon ng pocket track extension sa Taft at turnback facility sa North Avenue upang magkasya ang mga 4-car train sets. Currently, we are operating 3-car trains. So pag matapos po ang proyektong ito, the infrastructure can now accommodate a 4-car train. So meaning, from 3-car to 4-car train in each trip, you would be able to increase the capacity by 33%. Inaasahan ng MRT3 management na kapag naitaas na ang kapasidad nito, mas magiging maginhawa na ang biyahe ng mga commuter. Sa ngayon, nag-a-average sa halos 250,000 ang mga pasaherong sumasakay sa MRT3 tuwing weekdays. Kapag Sabado naman ay bumababa ito sa 350,000 at kapag Linggo at holiday ay nasa 250,000. Madagdagan natin yung capacity, mas magiging comfortable din po yung mga sitwasyon ng mga pasahero. Kasi po, kumbaga, kung ito yung currently entry ng pasahero at lumaki yung capacity mo, mas magiging maluwan at magiging hindi gaanong siksikan. Pero sa pananaw ng National Center for Passenger Welfare and Protection, kahit itaas pa sa 33% ang capacity ng MRT3, ay hindi pa rin ito magiging sapat sa dami ng commuters sa Metro Manila. Kahit dagdagan pa sila nila yan ng 30%, hindi sufficient. Dahil po ba sobrang dami na talaga ng commuter? Yes, that's right. Especially in the metropolis. Kasi ang bilis na ng pag-increase ng ating economy. So, dumadami yung mga enterprises, dumadami ang sumasakay dahil marami na rin trabaho. Samantala, kahit may planong improvement sa MRT3 ngayong taon, wala namang nakaambang taas pasahe dito sa kabuuan ng 2025. Siyempre, for the year, it will not happen. And maybe the next 1 or 2 years pa. Pero sa ngayon po, walang petisyon ng MRT. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.